Solo Level ang Season 2. Like and subscribe, baka naman. Di na nga may pinta ang mukha ni Boy Peklat sa mga kaganapan. Hanggang sa walang ano-ano'y sinubukan pang pumorma ngunit ulat sa halos di makitang halimaw dahil sa sobrang bilis na pinapamalas ng misteryosong kalaban. Subok lumaban din itong si Kuya ngunit ayon dagdag pataba lamang sa lupa ng Jeju Island. Samantala, patuloy namang nakipaglaban ang grupo nila Boy Kulot sa mga naiwang langgam ng pugad ng Queen Ant, na lubos problema na nga nito pagkat halos kasing lalakas daw ng S-rank hunters. Pasikat naman itong si Hein na basic lamang na pinagpapatay lahat ng nakaharap en langgam, sabay pagmamayabang pa nga ni Byung-gu at sinabing kahit marami pa raw ang dumating ay okay lang daw pagkat nandito naman daw siya kasama nila. Nabahala naman ang iba pagkat palakas na raw ng palakas ang mga nakakaharap nila, sa hindi pa nga raw nila halos nalalapitan ang kuta ng Queen Ant, at pawang mga lumang henerasyon pa lamang ng mga dambuhalang langgam ang nakakalaban nila. Labas pa nga raw dito ang tanong kung talagang nasa tama silang daan na tinatahak. Huwag nga raw silang mag-alala ayon naman kay Hein at sigurado raw siyang naaamoy niya ang isang makapangyarihang magic beast sa lugar na kanilang tinatahak. Para malinawan ang pagdududa ng karamihan ay dito na nga umeksena si Baekhyun, at gamit nga ang matalas nitong paningin ay Malax Ray na tinignan ang loob ng kuta ng mga langgam. Dito na nga nito nakita ang daang-daang langgam at itlog na sasalubong sa kanila, pati na ang kinaroroonan ng Queen Ant na siya nilang problema kanina pa. Lubos kinabahala na nga ito ni Baekhyun at mukhang marami-rami pa rin daw ang natirang halimaw sa loob, kaya iminungkahi sa kanilang lahat na maghanda, pagkat karamihan nga raw dito ay halos kasing lakas lamang nilang lahat na mga S-rank hunters, dagdag pa nga raw ang Queen Ant na di pa nila alam kung gaano kalakas. Samantala, agad namang pinuntahan ng ibang Japanese hunters ang kanilang mga kasamahan at bigla na nga lang daw nawalan ng contact. Dito na nga nabahala ang isa sa mga ito at salamin na nga lang ng kanilang kasamahan ang nakita, habang itong si Boy Uba naman ay nagkadesuka-suka sa tindi nga raw ng naaamoy niyang kapangyarihan na kailanman di niya pa naramdaman, hanggang sa bigla na nga lang itong nagpakawala ng yelo-yelo niyang kapangyarihan, ngunit mukhang huli na rin ang lahat sakal abang bigla na lamang sumambulat. Kalaunan ay narating na nga nila ang kuta ng Queen Ant, kung saan sandamakmak na dambuhalang langgam ang nag-aabang sa kanila. Wala na ngang sinayang pa na oras ang mga S-rank at agad naghanda sa laban, sabay bid-abida ni Choi Jong-in na siyang banat ng apoy-apoy magic sa mga nasabing kalaban. Di na rin nagpatumpik-tumpik pa si Baekhyun at inilabas na ang kanyang buong kapangyarihan at nag-transform sa isang magic beast, na siyang basic binanatan ang mga puting langgam na kanyang kaharap. Agad namang nakatanggap ng mensahe si Kuya Cameraman mula sa estasyon nito, na umabot na raw ng 80% viewership ang video feed ng laban kaya iminungkahi sa lalaki na lumapit sa laban ng mas makakuha ng malinaw na kuha. Agad pinigilan naman ito ni Byung-gu at pinagsabihan ng cameraman na manatili lamang sa pwesto nito, dahil lubha raw delikado lalo't lalo na't nasa boss room sila ng isang S-rank dungeon. Maging ang mga tao sa labas at mga reserbang hunters ay ramdam din ang kaba habang nakikipaglaban ang mga S-rank hunters at itinataya ang mga buhay nito para sa kaligtasan ng kanilang bansa. Was-iwas dito, was-iwas doon, kaliwat kanang ganap na nga ng mga hunters na pilit sinasabayan ang sandamakmak na magic ants na laman ng boss room. Unti-unti na nga nila itong nabawasan gamit ang kani-kanilang kakayahan, na siyang unti-unti ring ginhawa na nadama ng mga nanunood sa labas. Di nagtagal ay naiwan na ngang mag-isa ang Queen Ant at naubos na nila ang mga alagad nitong langgam, kaya naman pinagtulungan na nila itong lahat nang matapos na ang mission nila. Bagamat nag-iisa na lamang ito ay di naman ito naging madali, na siyang may kakunaten at nakipagsabayan sa kanila. Muntik-muntikan na nga sila rito kung di lang dahil kay Byung-gu na agad silang ginagamit kapag may ganap ang Queen Ant, agad na nga itong napansin ng kalaban kaya pinunterya na itong si Byung-gu. Ngunit sa kasamaang palad ng kalaban ay di nakalusot sa mga bida natin, na siyang prinotektahan ang kanilang healer. Pangmalakas ang fire na nga ang paganap ni Choi Jong-in na siya nitong binira sa Queen Ant, ngunit wa-epek lamang sa kalaban, sabay naglabas ng isang nakakabinging sigaw na lubos nilang kinabahala at tila ba nagtatawag ng resback. Subok tumatakas na nga ang Queen Ant ngunit di hinayaan ng ating mga bida, sabay pinagtulungang hawakan nila Boy Kulot at Baekhyun para makabuelo si Hein. Sa tulong nga ni Byung-gu bilang suporta ni Hein ay pangmalakas ang bilis na nga ang pinamalas nito, na siyang pinagraratrat ng sandamakmak na atake ang Queen Ant, at nang di na nga magawang makagalaw pa ng kalaban, ay dito na tinapos ni Hein ang laban gamit ang pangmalakasang was-iwas ng espada nito,
na siya na ngang tumapos sa Queen Ant, abat yehe-yehe na nga ang mga taong nakasubaybay sa nasabing laban, maging ang mga kapwa hunters nila na kanina pa nag-aabang. Maging si Chairman Go ay nakahinga na at sa wakas tapos na raw ang laban. Since patay na ang Queen Ant ay maghihintay na lamang sila ng 1 taon para mamatay na lamang ng kusa ang mga natirang Magic Ants. Ika na nga ng ibang hunters ngunit nababahala per nitong si Baekuno at iba raw kutob niya sa sigaw ng Queen Ant kanina. Sus naman natalo na nga natin yung Queen Ant, napaghiganti na rin natin si Yunso, ika naman ni Byunggo. Kaya huwag na nga raw masyadong mabahala pa itong si Baekuno. Happy-happy na nga ang lahat hanggang sa bigla na lamang nawala ang mga ngiti nito nang maramdaman ni Choi Jong-in na nawasak bigla ang harang na nilagay nito sa bungad ng dungeon, at sandamakmak na Magic Ants na nga ang papunta sa kinaroroonan nila. Hype na yan sabi ko na nga ba, nakalusot kanina ang sigaw ng Queen Ant at nagtawag ng resback, ika na nga ni Baekuno, habang nabahala naman ng iba na basta na lamang nawasak ng mga kalaban ang harang na ginawa ni Choi Jong-in. Walang ano-ano'y bigla na nga lang silang natigilan lahat ng makaramdam ng isang pambihira at katakot-takot na aura. Mula sa madilim na parte ng boss room ay bigla na nga lang lumutang ang isang kakaibang langgam, isang itim na langgam na ngayon lang nila nakita. Sa sobrang latina nito ay bigla na nga lang naluhad si Hein at di halos makapaniwala sa taglay nitong aura, at di nga raw ito ordinaryong magic beast lamang. Maging ang ibang hunters ay di rin magawang makagalaw sa tindi ng nararamdamang takot, na siyang nagulat na nga na hindi man lang pinansin ng nasabing kalaban. Rekta na nga itong pumunta sa bangkay ng Queen Ant, sabay kinain na lubos nilang kinagulat. Bigla na nga lang itong sumigaw na tila ba may nalaman, sabay tingin kay Hein na siyang ang pumatay sa kanilang Queen Ant, walang ano-ano'y bigla na lamang itong napunta sa likod ni Hein, sabay binanata ng sobrang lakas na nagpatilapon na nga sa dalaga. Sa sobrang bilis nito ay maging mga reaksyon nila ay di makasunod, sabay banat kay Boy Kulot ayon putol ang magkabilang braso sa sobrang lakas ng nasabing kalaban. Bagamat subok ng laban ng ibang hunters ay basic lamang itong pinatumba ng nasabing kalaban, hindi pa man sila nakakaporma, nagmukha lamang silang mga tanga. Abat nakarecover naman agad si Boy Kulot sa tulong ng kanilang healer na si Byunggo, na nakatago gamit ang camouflage skill nito nang masuportahan ang kanyang mga kasamahan nang hindi siya nakikita ng kalaban, at hanggang nandirito raw siya, ay sisiguraduhin niyang walang babagsak na kasamahan niya. Pilit lumaban na nga si Boy Kulot ngunit basic lamang na iniiwasan ng kalaban, ayon sa sobrang laki nga nito ay madali lang nahuli ng itim na langgam, sabay pinagbabalibag left and right hay naku napaka-bright. Natigilan na nga lang si Byunggo nang mapagtanto nitong nahanap siya ng kalaban sa kabila ng camouflage niya, ayon nan labo na ang mata hanggang sa ipakitang na donut na ito ng kalaban. Takbo tol, takbo, huling mga salita na nga nito kay Baekuno bago ito makbangin ng kalabang langgam. Sa galit ni Baekuno ay rekta na nga nitong inatake ang kalaban, ngunit nagmistulang baliw na pusa lamang sa kamay ng itim na langgam. Nagulat na nga lang si Baekuno nang marinig magsalita ang kalaban, at sinabing takbo tol, takbo, mga salitang sinabi ni Byunggo kanina, at tila ba pinapakitang na-absorb ng kalabang langgam ang sinumang kinain nito. Dito na nga ito nagsalita na kahit ubusin niya silang lahat, ay di nito matutumbasan ang pagpatay nila sa kanilang Queen Ant, sabay nagtanong kung sino raw ba ang kanilang hari. Natigilan na nga lang ito nang may maramdamang malakas na hunter sa labas, sabay agad-agad na umalis. Naiwan na ngang nag-arg-arg si Baekuno at mukhang si Goto Ryuji daw ang naramdaman ng kalaban, sabay lipat ng eksena sa grupo ng Japanese hunters na kinabibilangan ni Goto Ryuji, na nagtataka at di na nga raw nila makontak ang iba nilang kasamahang hunters. Di nagtagal ay nahanap na nga nila ito, ngunit bangkay na lamang ng mga ito ang naabutan nila. Walang ano-ano'y isang tawag na nga ang natanggap ni Goto Ryuji mula sa isang lalaki na nagngangalang Chaiman Matsumoto, at bakit wala raw silang update sa kanya as per usapan nila. Dito na nga ipinaliwanag ni Goto Ryuji na nagkaaberya sila at namatayan ng ilang babaong kakampi, na siyang nagpangiti sa kausap nito at wala nga raw pagbabago si Goto, sabay napatanong kung kumusta na raw ba ang sitwasyon. Dito na nga sinabi ni Goto na pabalik na ang mga kalabang langgam sa kuta ng Queen Ant, at mukhang di na raw sisikatan pa ng araw ang mga Koreanong hunters. Aba ayos, ika naman ang chairman at sakto raw sa magiging kwento nila, kesyo mapipilitan daw silang umatras dahil naubos na ang kanilang mga kasamahan, at bilang ganti sa katapangan ng mga Koreano, ay eeksena ang kanilang second strike team na nag-aabang sa dagat, na siyang kokompleto ng Jeju Islang Raid,
at bansa nga raw nila ang sasalo ng tagumpay. Iniutos na nga ng kanilang chairman na umalis na sila at sundan ng plano, ngunit bago pa man makaalis ay bigla na lamang lumutang ang itim na langgam na siyang tumapos sa kasamahan nilang hunter. Dito na nga iniutos ni Goto Ryuji na umalis na itong natitira niyang kasamahan, at magpatuloy sa kanilang plano dahil magiging sagabal nga lang daw ito sa magiging laban niya. Ikaw ba ang hari nila? Agad na tanong na nga ng langgam kay Goto. Abat oo naman itong mayabang at siya nga raw ang hari nila, hanggang sa magulat na nga ito nang maglabas ng pambihirang aura ang langgam nang marinig ang kanyang sagot, na tila naramdaman niya na raw dati dito kay Jinwoo. Samantala, pinutakti na nga ng sandamakmak na langgam ang grupo nila Baekhyuno na puro sugatan, at tanging si Choi Jong-in na lamang ang nagagawang makabura ng kanyang apoy-apoy magic. Tinanggap na nga lang ni Baekhyuno na katapusan na nila, hanggang sa bigla na lamang lumutang ang Shadow Army ni Jinwoo mula sa kanilang mga anino, sabay pakita sa ating bida at inactivate ang skill na Shadow Exchange. Pakita na rin lods ng support mo, like at subscribe mo lang sapat na, salamat.